Hi there! This is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Ako po si Novi Antan. Kamusta na po kayo? At grabe mahal lang this time of pandemic. Ang dami talagang baby boom, 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 boom. And it's a good thing because syempre, lagi tayo nasa loob ng bahay. Madaming nangyayari. And this is one of the gifts of the pandemic, which are new babies. Buti na lang ligated na siya. Kundi, ilang baby natin siguro abot tayo ng 1 dozen. Galing. Hindi kasi, alam mo, pagka magkaroon ka ng baby, it requires responsibility. Hindi lang kasi maganganak na, pagkatapos nun tapos na. Kailangan talaga paghandaan yan. Emotionally, mentally, physically, and even financially. Kaya nga sa episode natin na ito, ang pag-uusapan natin yung 8 tips natin to get your finances ready for a baby. I-share na natin yung personal experience natin. Yes. Saka, maganda to. Alam nyo, kung meron lang pong ganitong video nung panahon namin, siguro, madami kaming mga mistakes na hindi na namin nagawa. Let's start with number 1. Kailangan save ahead of time. Kailangan mag-create tayo ng special fund para sa baby. And number 1, yung visitation sa mga doctors. Magkano na yung mga doctor's fees? Ngayon, nag-range from 500 to 1,000 pesos. Depende sa, kumbaga, capability ng OB-gynecologist ang tinatawag natin. So, we multiply it by 3 terms. 9 months yun. So, 9,000 pesos na yun. Pagkatapos yung sa giving birth pa mismo. Kung ang mga natural birth aabot sa private hospital, mga abot ng 50 to 75,000 ang natural, pero pagka nag-CS ka, tumitriple yan. Oo, di ba nung time natin, pero ang tagal na nun. Pero talagang at least, I think you need to have like at least 300,000 for the CS. And not only that, pagkatapos niyan, syempre yung 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, na yung naman, yung bakuna ni baby pagka mabas, di ba? Yes, it's so, true. kailangan po paghandaan po yan. That's the reason why, para hindi kayo mabulaga ba paglabas ng Kaya nga minsan, di ba, may mga staff tayo, minsan nangungutang bumabali. Boss, may emergency kami. Ano emergency mo? Manganganak na yung misis ko bukas. Bakit? Kailan pa siya nabuntis? Kahapon? 9 months yan, di kayo naganda. Number 1, save. Number 2, at these difficult times, yung parang, don't get unnecessary loans. Ano masabi mo dyan? Kasi medyo, ang pagpe-prepare ng baby, medyo stressful na yan ng konti. It's a gift from God, but then again, syempre, madaming alalahanin. So, borrowing money is very unnecessary expense po yan with the baby. Kasi it's really going to add stress, especially to the pregnant woman and to the father who is the provider. And then number 3, avoid using credit card also. Ang credit card po, syempre, gagamitin lang natin yan in case of emergency. Kunyari, ang natural birth, bigla na lang nag-CS ka, kailangan mo, okay lang. Pero wag natin gagamitin for mga shoppings. Lalo na pag nakikita mo na kaagad yan sa mga Lazada and Shopee na mura, tapos wow, swipe there. Ay ngayon, di na swipe. Parang Gcash na, di ba? Parang talking from experience ang misis ko. Uy, wala akong credit card ng mga panahong yun. And then tip number 4 is make sure that you have a steady source of income. Mahirap na mawalan ng income habang ikaw ay nag-iintay ng baby, di ba? We have to rethink of our plans. Kung wala kang steady source of income, maghanap ka ng another source of income. That brings me to also tip number 5. Kailangan mag-create kayo ng multiple sources of income. Yes. Ano yung mga suggestion mo, mahal? Siyempre, with the baby coming up, kung empleyado ka, may meding easier for them to be able to work stream. Ang pinakamaganda niyan is work from home, especially for yung mga parents na who's going to raise their child from home, especially this time of quarantine. Mas maganda talaga sa bahay, pwede ka na kumita. Ang daming mga work from home opportunities, that's number 1. And then number 2, nauuso na yung mga play to earn game na yan, di ba? Ang dami kong... Saka maganda rin yung mag-earn na I also notice na yung mga collabs na opportunities na pwede kang makolab na hindi lang ikaw. Kumbaga, kung hindi mo kaya, you can be partnering with another one to be able to develop an income. Okay, let's go to tip number 6 na po. Yes, and ang next tip po natin, we need to be ready to make necessary sacrifices. Ano po iyon? We need to minimize kung ano yung mga bagay na hindi na kailangan mong bilhin. Yung mga need ang dapat mo i-focus rather than one. Tira mo! Nagme-make face! Nakita pala ako. Kakainis. Hindi, like for example, yun nga, yung mga online shopping, yung mga pabili ka pa ng food sa di ba, papadeliver pa, or yung mga luxurious item na hindi naman kailangan. Di ba? So, kailangan talaga, magsakripisyo muna. Yes, tama yun. Kasi, imagine mo, yung
yung income mo hindi tumataas, pero magdadagdag ka ng expenses. It's true. Kaya, kung meron po kayo na makikita sa loob ng bahay na pwede mong, hindi mo na ginagamit, yun, mas maganda yun. You try to sell stuff na meron ka na magiging beneficial sa ibang tao. Kumbaga yung mga pre-love items. And then not only that, parating natutuwa si Mrs. Cosinovi pag nagbebenta na siya ng mga gamit. Ang laki ng kinita ko! Kumbaga, pag may baby talaga, madami tayong sakripisyo. Lalo na yung mga habits mo na medyo hindi maganda, di ba? Kailangan na natin pong tanggalin yun. And let's go to the next step din. Ang kailangan pwede natin gawin bilang mag-asawa is master the art of budgeting. Diba? Preparing financially for a baby requires budgeting. A budget that will give you a guide so that you will not overspend. At saka paglalaanan nyo yan, ito lang ang mga friendship. Ito hindi biro to. Infant formula, 1,000 pesos per week. Per week yan. O times 52 weeks in a year, that's 52,000 pesos per year. Dagdag na gastusin mo. Yeah. Diaper, more or less, nasa 1,500 per month yan. Times 12, that's 18,000 pesos per year. So, 18,000 plus 52, that's around 70,000 pesos per year ang dagdag mong gastusin. Pag divided by more or less in 12 months, that's another 6,000 pesos per month. Man, di ba? Kaya nga pag hindi nyo binudget yung mga ganitong expenses, mabibigla ka na lang. Na parang, bakit kapos? Diba? Kasi hindi mo nga binudget. And last but not the least, ikaw na nakakaalam ito. Importante po ito. You need to choose a pediatrician na you can afford and you trust as well. Something that you could be able to develop relationship. Madami dyan na pwedeng i-refer from friend. And you'll be able to find what really works for you as a family, no? And importante kasi yung pediatrician talagang merong trust factor ka din dyan. Kasi pag maliit pa yung baby, especially kung first baby mo yan, yung meron kang times na gusto mo talagang tawagan siya at kung anong dapat gawin step by step. So, actually po, maganda rin po, meron tayong mga public health centers na nag-o-offer ng free consultation and free vaccination. Kaya nga maximize po natin, no? Alamin po natin ang ating karapatan at mga privilege na binibigay po ng government. Paghandaan, preparation is better than cure. Diba? Especially para hindi tayo ma-stress financially, lalo na pagdating ng baby. Ang pagdating ng baby is a time of celebration. Yes. Diba? It shouldn't be a time of stress. Kaya nga, pag hindi natin pinaghandaan, chances are magkakaroon tayong problema financially. So guys, for more tips about finances, about happy wife, happy life, no, all you need to do is subscribe to this video. Huwag kayong magkalimutan yung subscribe. I-share nyo rin itong video na ito. And then also, please check out our other social media platforms. Yes, ayun pong TikTok and Instagram. Okay, please follow us. Lalo na sa aming TikTok, madami po kaming 3-minute tip po doon na makakatulong po sa inyong buhay mag-asawa. And also, if you want to learn more, hindi lang po sa pagpe-prepare ng baby, if you want to learn more how to grow your income, please visit Chink TV po and check out all those affordable online courses. Nako, sobra pong beneficial yan sa inyong journey through your finance. So, di ba? Anak, pinomote pa Pinomote kita. So, guys, ito lang, comment naman kayo sa comment section kung ano pa yung nakaligtaan namin na kailangan nating paghandaan sa buhay mag-asawa at saka sa baby para matuto naman ang ating mga ibang viewers. Tandaan po natin, kapag may happy wife, may happy life! Bye! Bye!